Kamakailan, nag-release ang LTO ng Memorandum Circular number VDM 2024-2721 tungkol ito sa paggamit sa mga improvised at temporary plate ng mga sasakyan at motorsiklo. Nirelease ito noong July 1, 2024 at epektibo sa susunod itong buwan na August 1, 2024. Ngunit bago pa man maging epektibo ang nasabing memorandum, ay agad naman nila itong pinospond o pinagpaliban. Naglabas muli ang LTO ng memorandum at ang subject nito, Deferment of Implementation of Memorandum Circular number VDM-2024-2721 noong July 30, 2024, which is yung tungkol nga sa guidelines sa paggamit ng mga improvised at temporary plate at kasama din sa pinagpaliban ang Memorandum Circular number VDM-2024-2722, which is ang subject nito is Guidelines in the Implementation and Requirements for the Participation of the Motorcycle Taxi Pilot Study. Narito ang nasabing memo na nirelease kaugnay sa Memorandum 2724-2721 at Memorandum 2024-2722. Basahin natin. To the Director, Law Enforcement Service, and so on. Subject, Deferment of the implementation of the Memorandum Circular number VDM-2024-2721 and Memorandum Circular number VDM-2024-2722. In view of the damages on LTO properties, including forms and plates, caused by heavy rains brought by the southwest monsoon and Typhoon Carina, and to give ample time for motor vehicle and motorcycle owners to claim their plates. Implementation of LTO Memorandum Circular number VDM-2024-2721 and LTO Memorandum Circular number VDM-2024-2722 is hereby deferred until September 1, 2024. At ito nga ay nilagdaan ni Attorney Vigor D. Mendoza II, Assistant Secretary. Dahil nga sa memo na ito ay ipagpapaliban ang regulasyon sa pagpapatupad ng Memorandum Circular number VDM 2024-2721. So, ibig sabihin ba nito na pwede muling gumamit ng improvised plate na walang authorization at permit to use improvised plate ang mga sasakyang hindi nakapagpa-duplicate plate request ng kanilang aktual na plaka? At sa temporary plate naman, ay pwede ba ulit gumamit ng temporary plate ang mga sasakyan o motorsiklo na lagpas ng 15 days mula sa pag-release o issuance ng kanilang sales invoice na nabili ng taong January 1, 2023 hanggang sa taong kasalukuyan? Ngunit, ito ay hanggang September 1, 2024 lamang. Ulitin ko po, hanggang September 1, 2024 lamang. Ano naman kaya ang opinyon ng ating mga motorista ukol sa memo na ito? Sapat ba ang oras at panahon para sa pagpaliban ng memo na ito para sa ating mga motorista na may problema pa sa kanilang mga plaka? Or dapat rin i-revoke o ipawalang bisa ang memo na ito ukol sa pag-regulate ng paggamit ng mga improvised at temporary plate? Narito ang ilan sa mga komento ng ilan nating motorista. Ang rason nila sa pagpaliban ng Memorandum 2024-2721 and Memorandum 2024-2722 ay dahil sa nagdaang bagyong Carina na nanalanta at nakaapekto sa mga transaksyon ng LTO, partikular na sa mga forms and plates. Sabi din dito, to give ample time for motor vehicle and motorcycle owners to claim their plates para bigyan daw ng mas mahaba at sapat na oras para isettle ng mga motorista ang kanilang mga plaka. Tayo ba dapat ang bigyan ng mas mahabang oras para isettle ang mga bagay-bagay o sila? Para mas ating maintindihan, panoorin ang isa pa nating video o bisitahin ang link ng Memorandum Circular number 2024-2721. Ilalagay ko na lang ang link sa description. Narito din ang LTO website kung saan pwede mo i-follow up kung available na ang inyong plaka. At kahit nasa bahay ka lang ay pwede mo nang i-check at syempre para makaiwas na rin sa abala. Kung nagustuhan mo at nakatulong sa iyo ang ating video, please like, share, and subscribe na din bilang suporta sa ating channel. Hanggang sa muli, adios!